Buksan natin ang ating mga Biblia. Yan, sa Mark 12, 28 to 31. Sabi dyan, one of the scribes came up and heard them arguing, and recognizing that he had answered them well, asked him what commandment is the foremost of all. Jesus answered, the foremost is, Hear, Hear Israel, the Lord is our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Tuloy pa. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandments greater than this. Tayo manalangin. Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, kami lumalapit sa iyo na nagpapakumbaba, knowing, Lord, na wala kami magagawa sa aming sarili. Ang lahat ng mga bagay ay galing sa iyo, kahit man ang aming buhay. Ang biyaya na yung pinagkaloob upang kami ay makabahagi sa iyong ministry, Panginoon. At kahit man ang pananampalataya na iyong ibinigay, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, na nakita namin, Panginoon, na walang ibang mainam na buhay, walang ibang mainam na kalagayan, kundi ang kami ay nasa iyong presensya, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, ng iyong mga salita ay isugo mo, pagpalain ng bawat isa, hindi lang sa narito, kahit man aming mga kapatid na wala sa dakong ito, Panginoon. Abutin mo ang bawat isa, Lord God, dahil liban na ikaw magpahayag sa simpleng kaparaanan, Panginoon, ikaw ay kayang magpahayag sa amin ng iyong mga salita. Hayaan mo at bigyan ng bawat isa ng taingang handang makinig at puso na makaunawa, Lord God, at na ang iyong mga salita hindi lamang marinig at lumabas sa aming kabilang tainga, bagkus ito ay tumimo, may pamuhay namin magbunga, dahil ito yung purpose ng iyong mga salita. Purihin ka, O Diyos, lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Tayo makaupo sa oras na ito. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na makatayo sa inyong harapan, magbahagi ng salita ng Panginoon. At binabati ko kayo ng isang mapagpalang gabi sa pangalan ng ating Panginoon. I hope na tayo ay maayos ang ating kalagayan, bagamat may mga problema, may mga kabigatan, mayroong mga bagay sa ating buhay na hindi natin inaasahan, but yan ay ating kailangang daanan. Maging mapagbantay tayo, maging maingat sa salita ng Panginoon. Ingatan natin ang salita ng ating Panginoon. At so, mga narito, nakita ko sa Brother Sherwin. Salamat, Brother Sherwin. Melvin, sorry. Melvin. Brother Melvin. Sherwin yung isa. Sige, so salamat sa Panginoon. At binasa natin ang Mark 12 at ang tagpo dyan ay mayroong, kung nabasa nyo, ang mula sa 1 ay mayroong, ang mga kausap dyan ni Jesus ay mga Pariseo at nagbigay si Jesus Christ ng parable about vineyard. Okay, at pagkatapos niya na maibigay ang parable ay napansin ng mga Pariseo na sila yung pinapatungkulan ng parable at nagalit sila. Okay? At itong mga Pariseo na ito ay gumagawa ng kautusan. Sila ay masipag sa, ibig sabihin, pagdating sa pagsunod sa kautusan ni Moises. Okay? Sila ay, masyadong panatik dito sa kautusan ni Moises. Okay? At dito sa ating binasa sa 28,
mayroong isang scribe na narinig niya na maayos ang pagsagot ni Jesus Christ at nagtanong siya, which is the first commandment of all. Okay? So alam naman natin, pagdating sa commandments ng Panginoon, we have 10 commandments na ibinigay sa kay Moises. At sa panahon ng Israel, napakaraming mga ordinances, mga utos sa kabuuan ng Israel, at mayroong mga utos na para lang sa mga Levites patungkol sa paglilingkod, sa paglilinis. Kaya at ang tanong dito ng isang scribes, marunong ito sa Biblia, kabisado niya ang Biblia, scholar sa kanilang panahon. Sabi niya, which is the first commandment of all? So ano ang pinakaunang utos sa lahat? So si Jesus ay nagbigay ng sagot, the first of all, the commandments is, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord our God, the Lord is one. Okay? So, dito ang maaring tumatakbo sa scribe na ito ay babanggitin ni Jesus Christ yung 10 Commandments. Okay? Pero mayroong kinote si Jesus, which is sabi doon, the first of all the commandments, okay, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. Okay? At hindi doon natapos, sabi sa 31, and the second like it is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. Okay? There is no other commandment greater than this. So ang aking pamagat ay God's two greatest commandments. God's two greatest, dalawang napakadakilang kautusan ng ating Panginoon. Okay? So dito ay makikita natin, tulungan tayo ng Panginoon na makita natin yung kahalagahan ng paglago ng ating relationship. Okay? Bakit napakahalaga ang matibay na relasyon natin sa ating Panginoon? Okay? Which is the first commandment, love the Lord your God. So bakit napakahalaga? Bakit ito yung ipinakita ni Jesus Christ about sa pagkilala sa Diyos, okay, ng Israel, at hindi lang basta kilalanin na mayroong Diyos, na mayroong nag-iisang Panginoon at mayroong Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay, mayroong Diyos na nagligtas sa kanila mula sa pagkaalipin sa Egypt. Okay? Hindi lang yung purpose, kundi makilala at sabi doon, you shall love the Lord. Okay? At pagdating sa pag-ibig sa Panginoon, sabi pa ni Jesus, ganito ang paraan ng pag-ibig sa Panginoon. You shall love the Lord your God with all your heart, okay? With all your mind, with all your strength, with all your mind, with all your strength. Okay? So bakit napakahalagang bagay? At pangalawa, bakit ibinigay ni Jesus Christ, okay, yung ibig sabihin kasunod, you shall love your neighbor as yourself. Okay? You shall love your neighbor as yourself. So, yung quotation na yan ay matatagpuan natin yan dito sa Deuteronomy 6 verse 4.
and 5, yung quotation ni Jesus Christ. Okay? So, wala yata akong panyo. So, pagdating sa pag-ibig sa Panginoon, okay, at pag-ibig sa tinatawag na neighbor, sa Leviticus 19 verse 18, so ipinakita, iniutos ng Diyos, sabi diyan, you shall not take vengeance, nor bear any grudge against the children of your people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. Okay? So ibig sabihin, ang pagpapakita, ang pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at kumbaga ang pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos, okay? Ng isang tao ay mayroon itong aksyon. Makikita ang aksyon. Salamat, bro. Okay? Sabi diyan, huwag kayong maghiganti. Okay? Ano natin yung Tagalog. Okay? Sabi diyan, Leviticus 19 verse 18, sa Tagalog para masundan ng lahat. Kasi mayroon lalo na mga may edad na medyo nahirapan sa English. Huwag kayong maghiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kundi iibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng sa inyong sarili. Ako ang Panginoon. Okay? Mula doon sa Israel ay kumbaga ang pag-ibig sa Diyos ay nagpapakita ito ng kumbaga ng aksyon. Okay? Nabasa ko doon sa diyan na sabi ni John, kung sino man ang nagsasabi na umiibig siya sa Diyos at napupuot sa kapatid ay sinungaling. Okay? Kung sino man ang nagsasabi na mahal ko ang Diyos pero napupuot sa kanyang kapatid ay nagsisinungaling. So, ibig sabihin, ang pagpapahayag ng ibig sabihin na kung tayo ay nagpapahayag na mahal natin ang Panginoon, mayroong bagay na nakikita sa ating buhay. Ano yun? Hindi tayo naghihiganti sa sinuman. Okay? Hindi tayo maaari na pag mayroong naka-offend sa atin, okay? Mayroong mga nakagawa o nakapagsalita ng bagay na hindi mainam ay hindi naman itinuro ng Bible na huwag tayong magalit. Okay? Sabi na Apostol Pablo, magalit ka, pero huwag kang magkakasala. Okay? Pwede tayong magsaway, pwede tayong magalit, pero huwag natin bigyan daan ang kaaway na makagawa. Sabi pa ng Apostol Pablo, ang galit ay hindi ito ibig sabihin, mag-perform ng ibig sabihin, kalooban ng Panginoon, kung tama ko, o righteousness ng Panginoon. Okay? So, bakit napakahalaga itong commandments na ito? Okay? So, alam natin napakaraming commandments, pero mayroon lang bagay na kumbaga, tinukoy na napakahalagang bagay si Jesus Christ. Okay? Puntahan natin ang Matthew 22 verse 39 to 40. Sabi diyan, at ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Yan, sa Matthew naman yan. Sa dalawang utos na ito, okay, na uuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. So, ibig sabihin, sa kadami-daming mga utos ng Diyos, okay, na naisulat sa Biblia, okay, yung lahat ng kautusan ng Diyos ay sakop ito ng dalawang greatest commandments, which is, you shall love the Lord your God and you shall love your
neighbor as yourself. Okay? So, nabasa ko rin yung sulat ni Apostol Pablo about sa pag-ibig. Okay? Na sabi ni Apostol Pablo, kung ako man ay magsalita, anong ibig sabihin? Lahat man ay magawa ni Apostol Pablo, lahat mag-prophesy siya, o tumulong siya, okay? O masalita niya man yung lahat ng wika, pero walang pag-ibig, para daw yung isang symbols na kumakalimbang walang pakinabang kung walang pag-ibig. So bakit ito ipinakita ni Jesus Christ? Dahil of course, tinuturuan niya ang mga tao sa kanilang panahon, ang mga scribe. Okay? Kahit yung mga Pariseo sa kanilang panahon na ganun na lang sumusunod sa kautusan. Okay? Sa kautusan, ganun na lang nila sinusunod. Sa mga ikapo, ganun na lang nila sinusunod dahil akala nila gumagawa sila ng kalooban ng Panginoon, pero may bagay sila na nakaligtaan. Ano yun? Ang pag-ibig. Okay? Bakit? Dahil doon sa mga parable nung una, nagalit sila sa kay Jesus Christ dahil alam nila na sila yung pinapatungkulan ng parable. Ang ginawa nila, gusto nilang dakpin, gusto nilang parusahan si Jesus Christ. So itong mga taong ito ay mga law keeper ito. Ibig sabihin, sumusunod sila sa kautusan ni Moises, pero nung magalit sila ay gusto nilang hulihin si Jesus Christ, gusto nilang batuhin. Okay? So kaya ibinigay ng Panginoon ang dalawang, ibig sabihin, ang napakahalagang commandments na ito. Sabi diyan, on this, sa 40, 2 commandments hang all the law and the prophet. Okay? So nakapaloob sa dalawang greatest commandments na ito ang lahat ng mga utos, mga propeta, mga salita ng mga propeta, ito ay naka-depend, okay? Naka-rely sa 2 greatest commandments na ito. Okay? So kung babalikan natin kahit yung 10 commandments, kung babasahin natin, sabi diyan, yung una sa 10 commandments, sabi diyan, you shall have no other gods before me. Pangalawa, you shall not make unto thee any graven image. Pangatlo, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Pang-apat, remember the Sabbath day to keep it holy. So doon sa apat na doon sa 10 commandments, ang apat na utos doon ay kumbaga gagawin nila yun ay para sa Diyos. Okay? Nautos sa kanila, huwag kayong gagawa ng larawang inanyuan, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos, huwag niyong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, ipangilin niyo ang Sabat, yun ay utos baga na kailangan gawin para sa, ibig sabihin, yun ay para sa Diyos. But, yung 5 hanggang 10, okay, ito naman ay utos para sa, ibig sabihin, asan na yung, honor thy father and thy mother, yan yung pang-5, thou shalt not kill, okay, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness against thy neighbor, 10, thou shalt not covet. So, ibig sabihin, mula doon sa 5 hanggang sa 10, ang pinapatungkulan doon ay patungkol na sa tao. Okay? Pinapatungkol na sa tao. So binubulay-bulay ko, yung first commandment na iniutos ni Jesus Christ, sabi doon, Hear, O Israel, the Lord your God is one God. Okay? And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your might, mind, with all your strength. Okay? So, ito yung bagay na naisip ko,
Bakit napakahalaga ng matibay na sabihin, relasyon sa ating Panginoon na bakit ipinakita ni Jesus Christ, kumbaga kinote niya yung kautosan sa Leviticus na thou shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Okay? Bakit napakahalaga? Naisip ko lang, kapag ang ating puso, okay, ay hindi fully nagmamahal sa ating Panginoon, okay, we can easily kumbaga makagawa o yung ating kaisipan ay ma-focus sa isang bagay at yung isang bagay na yun ang magiging mas mahalaga sa atin. Okay? Halimbawa, sinabi ni Jesus, you shall not serve two master. Okay? Dahil pag inibig mo yung isa, babaliwalain mo yung isa. Kung papahalagan mo yung isa, babaliwalain mo yun. Kung ibigin mong isa ay magiging less ang iyong pag-ibig. Pag magpapahalaga ka dito sa isa, magiging less ang pagpapahalaga mo sa isa. Okay? So, para sa akin, itong apat na ito ay nakapasok doon sa unang commandments. You shall love the Lord your God, dahil pag ang pag-ibig ng isang mananampalataya sa ating Panginoon ay, sabihin natin, buo ang iyong pag-ibig sa ating Panginoon. Okay? Maglilingkod ka sa Panginoon na may pagkakakilala ng lubos sa ating Panginoon. Okay? Ma-realize mo, ang mga bagay na dumadating sa iyong buhay, okay, ay hindi ito higit kaysa Diyos na nagbigay. Amen ba, mga kapatid? Bakit napakahalaga? Dahil maraming pagkakataon sa ating mga buhay na kapag ang Diyos ay nagbigay ng, sabihin natin, pagpapala sa atin at we enjoy the blessing, dumadating ang panahon na mas mahalaga ang ibinigay ng Diyos sa atin kaysa nagbigay. Sabi ko sabihin, ang Diyos, minsan, we pray na magkaroon tayo ng trabaho at ang Diyos ay tumugon dahil kailangan natin ng trabaho, but habang lumalaw ng panahon, yung trabaho ay nagdadala sa atin sa, ibig sabihin, unti-unti na paglayo. Okay? Unti-unti na yung ating oras sa ating Panginoon ay naigugugol na natin sa trabaho. Tama ba, mga kapatid? Okay? So ito ay general. Ito ay para sa bawat isa, para sa akin, para sa bawat isa. Dahil marami rin pagkakataon na minsan na-realize ko na yung isang bagay na nasa aking buhay ay may parang mas marami akong time. Okay? Kaysa sa magbasa, pag napagod sa trabaho ay nahihirapan ng magbigay ng oras sa ating Panginoon. So, thou shall not make unto any graven image. So parang parehas lang ipinakita, no other God, graven image, dahil itong graven image ay na nagpapakita ng isang, ibig sabihin, mula doon sa pagtingin mo sa Panginoon ay unti-unti ka nasi-shape doon sa isang bagay na maganda sa iyong paningin. And it becomes an idol. It becomes an idol. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. So, minsan dumadating sa panahon na hindi natin naiingatan ang pangalan ng ating Panginoon. Okay? Minsan hindi natin naiingatan ang pangalan ng Panginoon at ang pinaka-root nito ay yung naliles ang ating pag-ibig sa ating Panginoon. Okay?
At ang root na hindi natin naiingatan ang pangalan ng Panginoon na maaari na nagdadala, na ibig sabihin na tayo ang bilang nagdadala ng pangalan ng ating Panginoon ay napupulaan sa atin ang pangalan ng Panginoon. Bakit? Yung ating pag-ibig ay nalilisen. Okay? Yung ating pag-ibig sa Panginoon ay nalilisen. Okay? So paano ba nalilisen? Marami tayo mga bagay kaabalahan, okay, na ating ginagawa and hindi natin minsan na-realize. Okay? Na sa maraming kabisihan natin ay naisantabi natin ang ating devotion sa ating Panginoon. Remember thy Sabbath day to keep it holy. Bakit ba ang dami natin pagpapabaya sa gawain? Minsan ay yung gawain ng Panginoon ay nagiging kaisipan natin, it's normal. Okay? Para itong normal lang na kaya nating ipagpalit sa ating trabaho, kaya nating ipagpalit sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Sa mga, ibig sabihin, pag nakaramdam tayo ng sakit sa ating katawan, na kayang-kaya naman nating pumunta sa church, ay ipinagpapalit natin ang sabat ng Panginoon kung saan pinagpapahinga tayo. Okay? What is the reason? What is the reason? Dahil nalilisen ang ating pag-ibig sa ating Panginoon. Kaya sabi ni Jesus, ito yung pinakaunang commandments, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. With all your strength. So sa 10 commandments, yan ay pasok doon sa 4, at doon naman sa 5 hanggang 10 ay pasok doon yung you shall love your neighbor as yourself. So nagpapakita ito nagpapakita ito sa atin na sa mga nakapaligid sa atin. So pagdating sa word na neighbor ay madalas tinitingnan natin sa mga kapitbahay natin na hindi mananampalataya, yan ay neighbor natin. But kung titingnan natin, mayroong pagdating sa neighbor ay mayroon itong application, yung word na application ng neighbor ay maaari itong tumutukoy sa, sabihin na natin sa mga, of course, kapitbahay natin na kahit hindi mananampalataya. Okay? Mga magulang natin, mga tao na nakapaligid sa atin. Okay? Kahit yung mga tao sa community, they are our neighbor. Okay? Yung ating nanay, yung ating tatay, okay? Yan ay neighbor natin. Ibig sabihin, kasama natin sa community. Kasama natin sa bahay. Okay? Kaya nga sabi doon sa commandments na yun, honor your father and mother. Okay? So anong ibig sabihin? If you honor kahit sa mga kabataan, if you honor your father and mother, ay nagpapakita ito na mahal nyo ang inyong magulang. Amen ba mga kapatid? Okay? Pag kayo ay nakikinig ng payo, pag tayo ay nakikinig ng mga ibinabahagi ng ating magulang, lalo na ito ay mananampalataya, okay? At pinapakinggan mo, sinusunod mo, ito ay nagpapakita, nagpapahayag na minamahal mo ang iyong magulang. Okay? Nirespeto natin ang ating magulang. But if we kumbaga, kung tayo ay nagiging hindi natin pinapakinggan ang ating magulang, hindi natin pinapakinggan ang mga bagay, ang mga tao sa ating paligid, hindi natin pinapakinggan ang nagpapayo sa atin ng mga kapatiran, okay? Ay nagpapakita iyon ng hindi natin pinapahalagan
ating neighbor, sa ating community, sa ating church. Okay? We are one body sa ating Panginoon. At bakit ba may pagsasaway? Bakit ba may magtuturo? Why? Ang pagsasaway at pagtuturo ito ay hindi, naniniwala ko, hindi ito dahil lang sa galit ang sino man, kundi nagpapakita ito ng concern. Okay? Pag tayo ay sinasaway, ibig sabihin may nakikitang bagay na hindi mainam sa ating buhay at kailangan natin mag-check. Okay? Dahil sabi sa Proverbs, mayroong daan na tila matuwid sa tao, pero ang dulo nito ay kapahamakan. Bisan pag mayroong nag-warning, brother, sister, hindi yata mainam yan, ito yata ang mas magandang bagay, yan ay nagpapakita, concern ang iyong kapatid sa iyo. Yan ay nagpapakita na mahal ka ng iyong kapatid at ayaw kang mapahamak. Yan yung ating neighbor, ang ating family, okay? Bawat ating kadugo, ang ating pamilya sa ating mga bahay, okay? At ang ating, ibig sabihin, ang bahagi ng church, okay? Bilang isang katawan, tayo ay mga neighbor. Okay? We are belong to the community. We are belong in the church. That's why, mahalin natin ang bawat isa. But pag sinabing pagmamahal, hindi ito nagpapakita na we tolerate ang mga maling bagay. Ang pagsaway ay nagpapakita rin ng concern at pagmamahal. Okay? Pag hindi tayo sinasaway, hindi tayo mahal. Pag may mga mali sa ating buhay at hindi tayo pinapakialaman, ibig sabihin lang, wala silang concern. Hindi sila mahalaga. Hindi tayo mahalaga sa kanila. But, kung ang iyong kapatid, araw-araw na ginawa ng Diyos o linggo-linggo pag nagkita kayo, may laging puna, okay? Baka naman mayroong nakikitang mali. At kailangan nating i-consider. Leviticus 19 verse 33. Sino itong neighbor na ito? So, pagdating sa Israel, hindi lang lahat Israel. Okay? Sabi diyan, 19 verse 33 to 34, and if a stranger dwells with you in your land, so hindi mga Israelite yan, you shall not mistreat him. So, wag nyo silang, ano bang Tagalog ng mistreat? Wag nyo silang ibig sabihin, tratuhin ng hindi maganda. Okay? Kaya tayo bilang mga mananampalataya, kahit hindi mananampalataya, na nakausap natin at kahit sa mga social media, maging maingat tayo. Okay? We can mistreat sa ating mga, ibig sabihin, sa community. Kahit hindi natin kilala, we can mistreat them sa pagsasalita natin ng hindi mainam. Lalo na sa ating bilang mga kapatiran. And if a stranger dwells with you in your land, you shall not mistreat him. 34, the stranger who dwells among you shall be to you as one born among you. So, ibig sabihin, ang utos ng Diyos sa Israel, kung sino man ang mga stranger, hindi Israelite, at pumunta sa inyo, ay ariin nyo na siya ay pinanganak sa inyo. So, ibig sabihin, ariin nyo na siya ay kabahagi ninyo. Okay? And you shall love him as yourself. For you were strangers in the land of Egypt. I am the Lord your God. So, doon pa lang sa Leviticus ay pinakita na ng Diyos na kung paanong
ang threat, okay, ng Israel sa mga hindi Israelite na gustong sumama sa kanila. Sabi niya, wag mo silang itrato ng hindi maganda, at kung sila ay nandiyan, ay ituring mo na sila ay pinanganak diyan. Okay? At ibigin mo sila, ng you shall love him as yourself, for you were strangers in the land of Egypt. I am the Lord your God. Exodus 12 verse 48. Ilang reference ba? Patungkol sa Israel, kung paanong tinuruan sila ng Diyos na pahalagahan o mahalin ang neighbor. And when a stranger dwells with you and wants to keep the Passover to the Lord, let all his males be circumcised, and then let him come near and keep it. And he shall be as a native of the land, for no uncircumcised person shall eat it. Okay? So diyan, pinapakita na kung sino man ang gustong pumunta at sabihin na natin na gusto nilang mag-participate doon sa sabihin mga ritual ng Israel about sa pagsamba sa Diyos. Okay? Kailangan silang tulungan ng Israel. There's circumcised. Ibig sabihin, gawing kabahagi. Okay? Gawing kabahagi nila. So, diyan sa Old Testament ay pinapakita, ay tinuro ng Diyos kung paano mag-treat. Okay? At ang pinaka tinutukoy talaga diyan yung kailangan mahalin mo ang iyong neighbor. Okay? Mahalin mo ang iyong neighbor. So kahit sa atin mga kapatid, bilang mga mananampalataya, napakaraming beses na narinig natin sa pulpitong ito, okay, na tayo ay, kumbaga, mahalin natin ang bawat isa. Okay? Regarding kung sino siya, okay? Regarding kung sabihin natin kung mas nakakatulong siya sa iyo at hindi ganun nakakatulong sa iyo. Regarding kung hindi mo siya ganun ka-close at ka-close mo siya, huwag tayong maging partial. Because ang bawat isa ay ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. They are our neighbor. Okay? At pag mayroong partiality sa atin na mas mahal natin ng isa kaysa sa isa, we broke the commandments of God. Okay? We broke. Hindi natin sinusunod ang isa sa greatest commandments ng ating Panginoon. So punta tayo sa Ephesians, sa New Testament, kung paano ipinakita na ang ating neighbor ay ang ating mga fellow believer, okay, na nasa loob ng church. Ephesians 4 verse 25. So paano tayo makikisama? Ano yung ating dapat attitude sa bawat isa? Sa Tagalog, basahin natin. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y sangkap na isa't isa sa atin. Amen ba mga kapatid? Okay? Ibig sabihin, we belong, okay, sa isang katawan, sa body ng ating Panginoon, at kailangan na bilang fellow believer, okay? Sabi diyan, kailangan nating ihiwalay, itakwil natin ang mga hindi mainam na bagay sa ating buhay. Okay? Huwag tayong magsinungalingan sa bawat isa. Okay? Huwag tayong magtatago sa bawat isa. Maging hayag ang ating buhay sa bawat isa. Okay?
one of you speak truth with his neighbor, kay yung kapwa dyan sa NKJV ay neighbor, for we are members of one another. So, ang tinutukoy na neighbor dyan o kapwa ay kapwa natin mananampalataya. Okay? So, bilang mga mananampalataya, let's put into practice, okay? Unang-una ang maging honest sa bawat isa. Amen ba mga kapatid? Let's be honest sa bawat isa. So, ibig sabihin, naalala ko yung pangaral ni Pastor na fellowship. Okay? Pagdating sa fellowship, ang ibig sabihin, we have something in common. Ibig sabihin, wala tayong itinatago sa atin sa bawat isa. Okay? So, ibig sabihin, kung mayroon tayong tinatago, okay? Kung mayroon tayong tinatagong isang bagay sa bawat isa, hindi tayo nagfe-fellowship ng tama. We have no fellowship. We have no fellowship. Knowing, mga kapatid, ng ating fellowship ay hindi sa kadiliman. Ang ating fellowship ay sa liwanag ng ating Panginoon. Let's put into practice na maging honest sa bawat isa. Okay? Kung mayroong pagkukulang, okay? At mayroon tayong sa ating puso ay mayroon tayong reklamo sa bawat isa, okay? Huwag nating itago. Maging honest tayo. Let's talk. Ipahayag natin. Dahil ang bagay na yan ay magbibigay ng wall sa atin, mga kapatid. Ang bagay na yan ay magbibigay ng, ibig sabihin, ng hindi tayo magiging isang fellowship sa ating Panginoon. We must to be honest, mga kapatid. Hebrews 8 verse 11. None of them shall teach his neighbor, and none his brother, saying, I know the Lord, for all shall know me, from the less of them to greatest of them. So ipinapakita dyan, if we are naniniwala ko, if we're honest, okay? If we serve God with honesty, okay, sa ating Panginoon, pinapakita niya ni Pablo, hindi natin kailangan sabihin, maglingkod ka ng sa Panginoon, tama sa Panginoon. Of course, mainam mo magpaalala, kilalanin mo ang Panginoon, ganito ang gawin mo. Okay? Mainam mo magpaalala, pero ibig sabihin, if we, individually, kung tayo ay nagiging maayos ang ating fellowship sa ating Panginoon. Okay? Kahit hindi na tayo turuan, okay? Kahit hindi na tayo laging paalalahanan, okay? Ay nagiging tama ang ating hakbang dahil maayos ang ating puso sa ating Panginoon. But, of course, kailangan natin ng pagpapaalala. So let's put into practice, mga kapatid. Una, maging honest tayo sa ating neighbor, sa ating kapwa. Because ang dishonesty ay magbibigay ng wall sa atin, mga kapatid. Nawa, nakukuha niyo yung ibig kong sabihin. Ito ay pagpapaalala sa atin, tayo ay isang katawan. Tayo ay, we are neighbor sa ating Panginoon. Okay? At ang ating aksyon, okay, sa bawat isa, ay nagpapakita kung anong relasyon natin sa ating Panginoon. Okay? Nakuha niyo po, mga kapatid. Yung ating aksyon sa bawat isa ay nagpapakita ng ating puso sa ating Panginoon. Okay? Kung tayo ay nagiging kumbaga, puro grudging sa ating kapatid, okay? Kung tayo ay puro pag-iisip sa ating kapatid nang hindi mainam, huwag nating sabihin na maayos ang ating puso sa ating Panginoon. Naniniwala ko ang maayos na puso sa ating Panginoon ay magresulta yan
ng maayos na fellowship sa kanyang kapwa, sa kanyang neighbor. Kaya sabi ni John, ulitin ko lang, kung sino man ang magsabi na mahal ko ang Diyos at ibig sabihin, hindi lang basta galit, nagngingit-ngit sa kanyang kapatid, okay? Siya ay nagsisinungaling. Bakit? Ang tamang relasyon sa Panginoon, okay, ay makikita ito sa kanyang aksyon. Dahil naniniwala ko ang pag-ibig ng Diyos ay pure. Okay? Ang pag-ibig ng Diyos ay pure, sabihin mo, mapagpahinuhod. Matthew 7 verse 12, sabi diyan, therefore, whatever you want men to do to you. So, noong binasa ko sa Bible, ang pamagat niyan ay the golden rule. The golden rule. Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them. For this is the law and the prophets. Okay? This is the law and the prophets. Of course, ano yung pinapakita? Kung ano yung gusto natin sa ating sarili, ibig sabihin, kung ano ang tayo bilang tayo, mayroon tayong ibig sabihin pananaw na ito yung maganda para sa atin, na ito yung parang ibig sabihin ito yung maganda pag ibig sabihin pag gusto mo na tratuhin ka ng maayos. Okay? Wala sa atin bilang mga tao na mag-isip na gusto ko na hindi ako tratuhin. Ang gusto natin tratuhin tayo ng maayos. Okay? At sabi ni Jesus Christ, gawin natin yung sa iba ang gusto ang bagay no gusto ang gusto mo na gawin din sa iyo. That is the golden rule. Okay? Dahil kumbaga napakahalaga yan. Nagpapakita yan ng ibig sabihin ng concern. Okay? Kung paanong ibig sabihin kung anong gusto nating yung magandang bagay na mangyari sa atin o i-treat sa atin ay ganun din ang gawin natin. Okay? Sa ating kapwa. Ibig sabihin kung ayaw mo na yung word na ayaw mo na nadidisrespect ka, okay? Ayaw mo na nadidisrespect ka, yun din yung gawin mo. Huwag kang mag-disrespect sa iyong kapatid. Okay? Gusto mong maramdaman ang pag-ibig ng iyong kapatid, do it also. Mahalin mo ang iyong kapatid. Okay? But, may paalala dyan ang Panginoon, huwag mo lang mahalin ang tao na nagmamahal din sa'yo. Dahil tinanggap mo na ang iyong, ibig sabihin, kabayaran. Okay? But, tayo bilang mananampalataya tinuturuan na kahit gawan tayo ng ibig sabihin, pagsalitaan tayo sabihin na natin, na-open tayo ng isang kapatid natin, okay? Bagamat hindi maganda ang bagay na yun, pero we practice, mga kapatid, na sabihin, yung ating, sabihin natin, gamitin ko yung word na ganti, yung ating igaganti ay hindi katulad ng kanyang ginawa. Okay? I-treat natin na dahil, ibig sabihin, mahal natin ang ating kapatid. Nakuha niyo po ba, mga kapatid, ang gusto kong ipakita?
Whatever you want men to do, you do also to them, for this is the law. Okay? And the prophets, so binabalik pa rin doon sa law. Okay? Na kung ikaw ay nagmamahal sa iyong kapatid, okay? Tinitreat mo ng maayos ang iyong kapatid, bagamat minsan may mga treatment sa iyo na hindi mainam, you do. Okay? Ginagawa mo ang napakainam na utos ng ating Panginoon. Love your neighbor. Laging bumabalik diyan ang kautusan ng Panginoon. So mayroon tinatawag na ang tawag diyan, ibig sabihin selfish love. Okay, alam naman natin yung selfish love. Ibig sabihin, ang selfish love ay isang bagay na hindi mainam. Okay? Bakit ang selfish love ay kaya niyang manakit ng iba, kaya niyang baliwalain ang damdamin ng iba, okay? Alang-alang doon sa pabor sa kanya. Okay? Kaya hindi tayo tinuturuan na laging unahin ang ating sarili. Hindi nagturo ang Biblia na pahalagan mo ang iyong sarili bago ang iba. Okay? I-treat mo ang iyong sarili at mas i-treat mo ng tama ang iyong sarili at yung iba ay hindi. Okay? Ang turo ni Apostol Pablo, i-treat mo na ang iyong kapwa ay mas mainam, mas mabuti kaysa sa iyo. Okay? So, ibig sabihin, itong kumbaga self-centered, ang selfish love, ito ay self-centered. Okay? Ibig sabihin, pag ang isang tao ay mayroon tinatawag na selfish love o self-centered, sabihin na natin, ang pinaka bagay na kanyang gagawin ay i-disconnect niya ang kanyang sarili sa iba. Bakit? Mas concerned siya sa kanyang sarili. Kahit masaktan ng iba, basta siya hindi masaktan, that is self-centered. Naalala ko yung kanta sa sanlibutan, the greatest love of all. Ano ba yun? Yung chorus na yun? Oo. Madali lang daw hanapin, ibig sabihin, matagpuan ang greatest love. The greatest love of all is to learn to love yourself. This is the greatest love of all. That is not a greatest love of all. That is self-centered love. The greatest love of all ay yung sabi ni Jesus Christ. Walang ibang dakilang pag-ibig na ang iyong buhay ay kaya mong ibigay para sa iyong kapatid. Amen ba mga kapatid? At yan ang ginawa ng ating Panginoon sa atin. That is the greatest love of all. That is not self-centered. Dahil kung si Jesus Christ ay naging self-centered, sabi sa isang awit, magagawa niya namang maglakad paalis, palayo. But He chose the cross because He is not self-centered. The greatest love of all ay pinakita sa atin ng ating Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa kanyang kaibigan. At sino yun? Tayo, bilang makasalanan, ay nakaranas ng dakilang pag-ibig ng Panginoon. That's why tinuturuan tayo na ang totoong, ang tamang definition ng pag-ibig ay, okay? Yung mahal mo ang Diyos. Minamahal mo ang Diyos, minamahal mo ang iyong kapwa. That is, para sa akin, yan yung definition ng totoong dakilang pag-ibig. At ang bagay na yan ay nagdadala sa
sa paggawa ng, ibig sabihin, pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Na ibigin ang Diyos ang buong puso at ibigin ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Okay? So makita natin, yan ay ibinigay ni Jesus Christ na example. Okay? Kahit sa kanyang panahon, sino yung mga kasama niya, kanyang mga alagad. Okay? Ibig sabihin, he is the master at sila ay mga alagad. Pero si Jesus Christ, nung bago siya hulihin, okay, ay ipinakita niya ang kanyang concern at pag-ibig sa kanyang mga alagad. Hinugasan niya ang kanyang paa, ang mga paa ng kanyang alagad. Okay? Pinagsilbihan niya ang kanyang mga alagad na dapat hindi ganun. Okay? Dahil master siya, but hindi lang yung basta humility. Yan ay pag-ibig ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Gusto niya makabahagi ang kanyang mga alagad sa kanya. So kahit naman sa panahon din ni Jesus Christ ay nagbigay siya ng parable. Okay? Dahil ang mga Pariseo ay sabihin na natin gusto niyang turuan ng yung tamang tamang pag-treat. Okay? Sa mga tao dahil ang mga Pariseo sa kanilang panahon ay napaka-high, ibig sabihin, ang kanilang kalagayan ay iniisip nila na ang taas ng kanilang kalagayan at ang mga tao ay na hindi nila kaparehas ay mga mabababa at mga makasalanan. Okay? So nagbigay si Jesus Christ ng parable about Good Samaritan. Okay? Sabi diyan, Luke 10 verse 29, so hindi ko nabasahin lahat. But he wanting to justify himself, okay, yun yung Pariseo, said to Jesus, and who is my neighbor? Okay? Who is my neighbor? So, hindi ko na binasa yung sa taas, pero sa part na yan ay gustong ituro ng Panginoon yung tamang, ibig sabihin yung isang tao na mayroong concern sa kanyang kapwa. Okay? So, binigay yung parabola at mayroong tatlong tao na dumaan. Okay? Yung isa ay pare, yung isa ay hindi ko na matandaan, but ang pangatlo ay yung Samaritan. Okay? Yung dalawa ay mayroong pagkakakilala sa kautusan ni Moises. Okay? Alam nila ang law, alam nila yung anong kautusan ni Moises, but there is a Samaritan na hindi naman law keeper, but nung dumaan siya, nakita niya yung isang tao na binugbog ng mga tulisan, kinuha ang lahat sa kanya at hinayaan na halos patay na doon sa daan, at yung Samaritan na yun ay dinala siya doon sa parang ospital. Okay? Isinakay sa kanyang asno, hinugasan ng alak ang kanyang ang sugat at dinala doon sa ospital sa kanilang panahon, at kumbaga nagbigay ng ibig sabihin bagay na sa kabuuhan na pera para ma-treat ng maayos ang taong yun. Okay? So, hindi ko na babasahin lahat dahil lilipasan ko na naman. So basahin ko na lang yung last na lang sa Luke 30 verse, mahaba kasi yan, 32 to 37. Basahin ko na lang 35.
On the next day when he departed, he took out to dinari, kay yung yung sinabi ko kanina, na Samaritan na nag-iwan ng pera doon sa innkeeper, and said to him, take care of him, and whatever more you spend, when I come again, I will repay you. So which of these, yan yung tanong ni Jesus Christ sa Pharisee, so which of these three you think was neighbor to him? Okay? Who fell among the thieves? And he said, he showed mercy on him. Yan. Then Jesus said to him, yan, go and do likewise. So sinabi ng Pharisee, yung Samaritan. Sabi ni Jesus Christ, yun yung gawin mo rin. Humayo ka at gawin mo rin yung ganong bagay. Okay? So Ephesians 4 verse 25. Yan. Magbasa ko ng ilang bagay. Yan. Therefore, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. Galatians 5 verse 13. For you, brethren, have been called to liberty, only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. Okay? Sabi niyan, tayo ay pinalaya, tinawag sa ibig sabihin, tinawag sa kalayaan ng Panginoon at wag natin gamitin ang kalayaang ito, okay, as an opportunity for the flesh. So paano ba nagiging sa atin nagiging ang opportunity kapag tayo ay nakakarinig ay ginagrab natin ang bagay na yun na magsalita rin para ibig sabihin pag tayo ay napagsalitaan ng isang kapatid at tayo ay na-offend, ay ginagamit natin yung opportunity na yun na nagsalita na yung hindi maganda para magsalita rin tayo ng hindi maganda para masaktan din siya. So do not give opportunity, mga kapatid. Tayo ay tinawag sa kalayaan ng Panginoon at ang kalayaan na yan ay hindi para magsalita ng kung anumang bagay sa ating kapatid. Okay? Ang kalayaan na yan na binigay sa atin ng ating Panginoon ay tinuturuan tayo na maging concern sa ating kapatid. Na mahalin ang ating kapatid. So paano natin gagawin yun? Romans 15 verse 1 hanggang 3. Medyo bilisan ko na. With them who are strong. Okay? Siya na malakas, ought to bear with the scruples of the weak and not to please ourselves. So tayo na malalakas, if you consider na ikaw ay malakas, okay, ang kailangan mong gawin ay pasanin o makibalikat ka sa mga nanghihina. Okay? Huwag tayong magmalaki sa ating sarili. Maging maayos tayo na neighbor sa atin, sa bawat isa. 2, let each of us please his neighbor for his good, leading to edification. Let us please his neighbor for his good, leading to edification. For even Christ not pleased himself, sa 3, but as it is written, the reproaches of those who reproach you fail on me. Okay? That is a good example ng ating Panginoon. Hindi niya binigyan ibig sabihin, i-please ang kanyang sarili, kundi pinasan niya ang reproaches ng bawat isa. Thank God, ang ating mga reproaches ay pinasan ng ating Panginoon. Ating mga kahiyan, ang ating mga kahinaan ay pinasan ni Kristo, kasama niyang ipinako doon sa krus ang ating mga kasalanan. That's why, mga kapatid, let us put
in practice, mahalin natin ang ating mga kapatid. Maging concerned tayo sa ating mga kapatid. Magpaalala tayo sa ating mga kapatid. Huwag nating i-please ang ating sarili na gusto natin tayo lang ang magiging maayos at wala tayo magiging pakialam sa bawat isa. Tinuturoan tayo ng ating Panginoon as a good example. Magpasanan tayo sa bawat isa. Magpatawaran tayo sa bawat isa. Okay? Kung ikaw ay mayroong laban sa akin at hindi mayroong kang laban sa akin, sabihin mo sa akin dahil unfair na hindi ko alam na nagagalit ka pala sa akin. It's unfair. Pag sinabi mo sa akin, mga kapatid, ako ay magpapakumbaba sa iyo dahil sa bagay na yan ay ginagawa natin ang commandments ng ating Panginoon. Okay? Kahit gaano tayo kasipag, okay, sa church, kahit gaano tayo sabihin natin ka-responsible sa mga bagay na ibinigay sa atin, kahit gaano tayo kagaling magpaawit, gaano tayo kagaling magtugtog, kahit gaano tayo ibig sabihin, responsible sa mga bagay na ibinibigay sa atin, pinapagawa sa atin, okay? Pero, pagdating sa ating damdamin, ay hindi natin kontrolin at nagagalit tayo, nagingit-ngit tayo sa ating kapatid. Okay? Sabi ni Pablo, walang kabuluhan ng ating pagsisikap. At hindi natin ginagawa ang kautusan ng Panginoon. But, maging masikap tayo, tumugtog tayo ng maayos, okay? Gawin ninyo ang mga bagay ng maayos and then, okay? Ang pinaka-mainam na bagay, ginagawa natin ang mga bagay na yan para sa ating, unang-una para sa ating Panginoon at para sa ating kapatid. Okay? So hindi natin napapansin na yung pag-concern natin sa ating kapatid, okay? Pagmamahal natin sa ating kapatid, pagpapatawad natin sa ating kapatid kahit nagsalita ng hindi mainam sa atin, okay? Kahit yung nagsalita sa atin at yung ating ganti ay hindi nakakasakit sa kanya, bagkus maramdaman niya ang iyong concern pa rin at pagmamahal, pagpapasensya sa kanya. Okay? Huwag mong isipin na ikaw ay lugi. Dahil ang iyong ginagawa ay ang greatest commandments ng ating Panginoon. You shall love your neighbor as yourself. Kasi sa mga offense, alam niyo mga kapatid, sa mga pagdating sa offense, pag tayo ay na-offend ng ating kapatid at hindi tayo pag hindi tayo nagbuwelta at hindi rin siya nasaktan, parang luging-lugi tayo. Okay? Parang lugi tayo, parang unfair. Ako na nga nasaktan tapos ako pa yung lalapit doon, brother. Kung ano man alam ko may sama ka ng loob sa akin, pero kung ano man ang bagay na naging dahilan, ipagpatawad mo, parang luging-lugi naman. But you do the greatest commandments of God. So bakit mo nagagawa? Dahil ang iyong puso ay maayos sa harapan ng Panginoon. Yan ang kagandahan ng commandments ng Panginoon. Okay? Kung mahal mo ang Panginoon, matututunan mong mahalin ang iyong kapwa. Okay? Kung mahal mo ang Panginoon, matututunan mong maging tapat sa iyong kapatid. Kung mahal mo ang Panginoon, matututunan mong maging concern sa iyong kapatid. But, in the part naman sa naka-offend, maging mindful tayo. Dahil ang hindi natin pag-iingat ng ating salita ay hindi natin paggawa ng napakagandang utos ng ating Panginoon.
ang pagsakit ng damdamin sa ating kapatid ay nagpapakita na hindi natin sinusunod ang greatest commandments ng ating Panginoon. You shall love your neighbor as yourself. So magtatapos na ako mga kapatid, hayaan nyo na ibigay ko ang bagay na ito. Nawa na ipakita ko sa inyo ang bakit napakahalaga ng greatest commandments na ito. Okay? At pagdating sa Israel, alam nyo ang mga Paraseyo sa kanyang panahon, halos lahat gustong gawin nila ang lahat. Sabihin, lahat ng utos ni Moises ay gusto nilang i-fulfill lahat yun dahil iniisip nila sila ay gumagawa ng kalooban ng Panginoon. But hindi. Dahil they are not concerned. Gusto nila sila lang yung maayos, sila lang yung purihin. Okay? Yun yung hindi, ibig sabihin, hindi nila, wala ni isa silang naggagawa sa commandments ng ating Panginoon. That is reject sa harapan ng Panginoon. Okay? But, pag natutunan natin na mahalin ang ating kapatid dahil ang ating puso ay maayos sa ating Panginoon, ginagawa natin ang greatest commandments ng ating Panginoon. So let us put into practice, mga kapatid. Amen. Let us put into practice. Minsan hindi madali bilang laman na magparaya. Hindi madali minsan sa ating emotion na hayaan na lang na kahit hindi totoo ay kailangan mong sugurin talaga para maipakita lang hindi totoo. But we must put into practice. Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay at ikaw ay i-honor ng Panginoon. Okay? Dahil sa iyong action. Dahil sa iyong pagpaparaya, dahil sa iyong pagpapatawad. Okay? Mga kapatid, let us put into practice, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Love your neighbor as yourself. That is the greatest commandment. Okay? At yan ay hindi lang para sa Israel, yan ay para sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon sa oras na ito. Tayo ay tumayo.